Sila, ano yung mga requirements na dapat nila ipakita? Saan nila pwedeng makita yung list nila? Kung included ba sila doon sa sinasabi nating mabibigyan ng cash ayuda? Pakita ang kanilang Pasig Cash. Pero dito sa Pasig, hindi lang package of poverty ang ating beneficiaries. Paano naman ma'am yung mga sabi, wala pa dito sa lugar namin? Good morning, update Luigi's Vlog. Ngayon, ito pong food packs, makatanggap ka man ng tulong pinansyal mula sa nasyonal o hindi. Talagang papasalamat ako sa kanila. Bago sila bumaba, una, ina-antigen test yan. 3 months na, hindi pa ako nabakunahan. Usually, pag tinitingnan namin yun, although, alam naman natin, hindi talaga lahat mabibigyan. Ano? At kung may nakita po kayo, i-report po ninyo. Tawag niyo po sa amin, sa hotline, o kaya kahit idiretso niyo po sa pulis. Hi sa mga viewers ni Luigi sa Luigi's Vlog. More power! Hello mga kablog ng Pasig, andito tayo ngayon sa Barangay Manggahan para sa bigayan ng Pasig Ayuda. Tara, alamin natin kung paano. So ma'am, good morning. Tell us about this ayuda of ECQ Season 2, kumbaga ng tinatawag. Okay. So, ang ayuda na nito ay dalawa. Una, because nag-ECQ nga tayo. So, para matulungan ang mga taong under ECQ, nagbigay ang national ng ayuda. Yung beneficiaries for this ayuda, according to the Joint Memorandum Circular with the SWD, DILG, and other national agencies, ay nabigyan ang mga pamilya, lalo na yung nasa pockets of poverty. And then sila yung 1,000 per family but a maximum of 4. So kung 4 members or 5 members ang family, 4 na lang kasi yun 4,000. Pero dito sa Pasig, hindi lang pockets of poverty ang ating beneficiaries for the ayuda. May tinatawag tayo na expanded pockets of poverty. Ang expanded pockets of poverty, ang pag-generate ng data ay nabase doon sa nung unang ayuda kasi meron tayong nidaanan na wala sa pockets of poverty but they are pockets of poverty. So dinagdag natin yan. Plus, may nakita talaga sa ibang barangay na hindi siya kasama sa original package of poverty. Kasi ang original package of poverty, galing sa listahanan na ang naka-generate noon ay ang nasa PSA yon. So, because of the previous ayuda, naka-generate na yung ibang mga data o mga family members or families, households na nasa package of poverty na hindi pa nasama. So this is expanded. Ngayon mas updated pa pala ang natin. So mas marami tayong mabibigyan ngayon ng ayuda dahil nga rin sa mga nakaraang naging pagsisensus natin. Yeah, oo. Tapos dito sa Pasig, sinabay din natin yung food pack. Oh. No? Itong food pack na 260,000 ka packs ay mabibigyan ang hindi lang nasa pockets of poverty, kundi nasa mga ibang tao o ibang pamilya na nasa middle class, no? Pero sa kanila walang cash. Na lang sa kanila? Food pack. So ma'am, pagdating naman sa list, saan nila pwedeng makita yung list nila? Kung included ba sila doon sa sinasabi nating mabibigyan ng cash ayuda? Wala tayong pinost na listahan. Okay, but we have the listahan nasa city, nasa ating planning, nasa ibang mga opisina nila sa amin, no? So, kasi house to house ito eh. So, pag nag-house to house, pag sinabing package of poverty, dadaanan talaga lahat kayo dyan. So, ang rin natin, ayaw rin natin silang magkagulo, dag sa inyo isang lugar para dun sa listahan na yun. So, ang proseso, kung
pag-usapan natin ang proseso, pupunta ngayon ang team natin, a composite team, may validators, may profiling para sa vaccination, and then para sa food pack. So, and then security. Pag magbahay-bahay na sila, ilista ang pangalan. Pag nilista ang pangalan nila, para sa validators, para sa pag-cash ayuda, yung cash financial assistance. Pero yung unang bibigyan din sila ng form doon sa profilers for the registration of vaccination. Kasi may vaccination tayo ngayon for the indigents. So dual purpose din naman? 3-in-1 tayo ngayon tawag. 3-in-1 because we have profiling para sa registration nila sa bakuna, the food packs, and the cash assistance. So hindi nasasayang yung effort ng ating mga team ayuda, no ma'am? Talagang ganon. Sabi nga ng DILG kahapon, parang naging model ito. Kasi nga, parang shooting 3 birds in 1 stone ito. Kasi hindi pa ulit-ulit yung ating mga mapapagod ang ating mga empleyado, kawani ng ating gobyerno para pumunta sa mga bahay-bahay. Okay ma'am, example, kunyari dumating na sa bahay nila yung magbibigay ng cash na ayuda nila dahil nga nasa listahan sila. Ano yung mga requirements na dapat nila ipakita? Wala naman masyado. Ang gagawin lang nila, ipapakita ang kanilang Pasig Pass. Kasi ito yung Pasig Pass ang ipapakita nila para makuha nila ang food pack. Tapos magdala lang silang ID para katunayan, pag kumuha na sila ng ayuda, yung cash assistance, katunayan sila yon. So ganun kasimple ma'am, ganun kasimple. Kung walang government ID, pwede na barangay clearance, basta pwede nga kung wala ang head of the family, ang claimant na authorized, ID lang, kahit kung school ID yan, kung school ID lang talagang meron. So yun, pagdating dito, isubmit niya yung kanyang form for registration ng bakuna, pupunta sa next line for ipakita ang kanyang Pasig Pass, i-scan, and then mabigyan siya ng ayuda, ng food pack. Pagkatapos, dyan na sa last stage, ipakita na yung form na pinil-upan at may note na sa validator kung magkano ang kukunin niya, and then picture para sa isa sa mga katunayan na siya nga yun ang kumuha. So ma'am, talagang medyo inaano rin natin na mabilis lang yung proseso kasi nga inaano rin natin less contact, no? Kasi may ACQ. Ngayon, nilalagyan din natin ng oras o minute kailan sila pupunta dito. Kasi nga, hindi pwedeng magdami ang tao dito dahil ACQ nga. So, nire-regulate din natin ang influx ng tao dito. Paalaala ko lang din sa mga pupunta dito, dapat may face shield, may face mask, may alcohol, no? At hindi pupunta dito kung walang form kasi hindi sila asikasuhin. Paano naman ma'am yung mga nagsabing wala pa dito sa lugar namin? Hintay na. Yan. Kasi sa ngayon dito muna tayo sa Manggahan, no? Tapos hindi din natin in-announce yung pagkabukas, baka kasi dadagsa naman yung mga taong hindi taga doon. Na pinipigilan rin natin. Pinipigilan din natin. Aming kapwa kawani na nandiyan nag-serve for this ayuda, maging pasensyado lang. Talaga, kailangan intindihin sila. At pero kung iba ng pakiramdam, pwede naman mag-stop, no? Para sa mga naghihintay, kailangan nang lang hintayin na may pupunta doon at i-validate sila. Bibigyan ng form. Huwag kayong pumunta dito kung wala pang pumunta doon o wala kayong form na o hindi kayo na-interview ng ating mga team. Ayan, maraming salamat ma'am. Thank you. So, good morning Mayor Vico Soto. Good morning, Luigi's Vlog. Updates naman po dito sa ating Pasig Ayuda. Ayun, pangatlong araw ngayon, maayos naman. Relatively mabilis, pero siguro sa unang 2 araw, tinignan natin yung mga proseso, tinignan natin kung okay lahat. At nakita naman na okay nga. Kahapon kasama natin yung mga kinatawan ng nasyonal na pamahalaan, DILG, DSWD, at iba pa. At kinumenda nila tayo sa proseso natin na maayos. Kasi siguro ang kakaiba sa atin ay hindi lang yung cash assistance yung pinamamahagi natin ngayon, kundi pati may grocery food packs na galing naman sa LGU. Kasi yung tulong pinansyal, galing po yan sa nasyonal. No, malaking tulong po yan.
Although, alam naman natin, hindi talaga lahat mabibigyan. Ano? So, sana pag bumababa yung team, hindi lahat nabibigyan. Huwag po tayo magalit sa kanila. Hindi po nila kasalanan yun. Yung mga validators, profilers po natin, yung mga security staff natin, pati yung mga kapulisan natin, huwag po tayong magalit sa kanila. Talagang kailangan ng pangunawa sa panahon ng krisis. Pero ang magandang balita nga, dahil kinaya ng budget ng city natin, ay nagpabili tayo ng 260,000 food packs. Ngayon, ito pong food packs, makatanggap ka man ng tulong pinansyal mula sa nasyonal o hindi, bibigyan natin ng food packs basta sa mga area na nangangailangan. Siyempre, yung una, yung tulong pinansyal muna ng nasyonal yung pinamamahagi natin, sinasabay na natin yung food pack. Yung mga hindi mabibigyan ng food pack sa ngayon, babalikan naman natin yun eh. Babalikan naman natin. Ang importante, lahat ng nangangailangan, maabutan ng kahit konting tulong. Ano po ito? Hindi naman ganun kalaki. Ano? Alam natin, kulang din talaga. Pero siyempre, may hangganan din ang pamahalaan. We will do the best that we can. Yung mga teams po natin, ayun, napag-usapan natin kanina, Luigi, yung mga team natin, ano yan, una, pagod na pagod din sila, no? Kasi hanggang matapos sa gabi, tinatapos nila yan. Kahit yung mga pagador natin, sa totoo, hindi naman nila, ang totoong trabaho nila, nasa opisina, ganyan, pero willing na willing sila. Sa totoo, walang extra na bayad yan, kasi wala na naman tayong extra na budget for that. Pero ginagawa nila, hindi sila nagreklamo. Umabot sila ng kahit umabot sila ng alas 7, alas 8 ng gabi, sa totoo hanggang 5 lang ang duty nila, hindi sila nagreklamo. Kaya talagang papasalamat ako sa kanila. Bago sila bumaba, una, ina-antigen test yan para safe din yung mga kasalamuhan nila, mga kasalubong nila. Antigen test, awa ng Diyos, wala pa naman nag-positive sa kanila, kundi quarantine tayo, kaka-aberya na naman kung gano'n. So far, wala pa naman. So ayun, talagang malaking programa ito. Hindi ganun kadali gawin. Yung teams natin na nasa baba, nasa 60 plus teams yan. So kaya talagang mag-antay lang tayo sa bahay. Konting paalala lang po sa ating mga mamamayan na inaabangan ng ayuda natin, ayuda ng nasyonal. Una, mag-house to house yung team para ibigay yung form. Nakasulat po sa form kung anong oras po kayo pupunta sa site. Kailangan po talaga sa site gawin yung payout dahil ito po yung mas maayos na paraan. Mahirap pag dala-dala yung pera at bababa sa house to house. So dito po, anyway, kung makikita nyo naman, maiksi lang ang pila eh. At gagawin natin ang lahat para manatiling maiksi at mabilis yung pila. Kahapon dumaan din ako sa Napico, ganun din, hindi mahaba ang pila. So at kung nagkapila man nung lunchtime dito, nagkaroon ng konting pila, ay mabilis naman nawala eh. Kasi mabilis lang pag dito, bigayan na lang talaga kasi na-fill out na rin yung form. So sumunod po tayo, mag-cooperate po tayo sa ating pamahalaan, magtiwala tayo na ito yung maayos yung proseso natin. Huwag tayo lumabas sa bahay kung hindi pa natin oras kasi ayaw natin na dagsain yung site. Minsan yung iba talagang hindi sumusunod, nakasulat na nga 2:30, 11 nandun na sa site. So po yan, magkukos yan ng unnecessary na crowding sa sites natin. So sumunod tayo, habaan natin ang ating pasensya para maging maayos po ito. Hindi po talaga ganun kabilis. 15 days yung unang binigay sa atin. Matatapos naman natin ang bulk, ang majority po mabibigyan naman talaga sa loob ng 15 days, pero maaaring hindi rin natin talaga 100% yun sa loob ng 15 days. Isipin nyo, pag biglang umulan, madaming pwede mangyari. So yun po, kung may katanungan pa po, meron po akong Facebook post tungkol sa ayuda na inililinaw po yung mga natin. So, kahapon, yung mga guests natin sa national nga, kinomend yung paraan ng pagbibigay natin ng ayuda dahil hitting 3 birds in 1 stone na daw dahil meron tayong cash, meron tayong grocery pack at yung isa, binavalidate kung na-vaccinate na sila. Sine-check natin. Kasi
Alam niyo, marami po sa mga nagsasabi na hindi pa sila na-vaccinate pero nag-fill up na daw sila ng profile nila through Pasig Pass. Madalas po, ako minsan kasi tinitingnan ko rin isa-isa eh. Kapag may mga nakakausap akong ganun ng kaso, tinatanong nila, bakit 3 months na hindi pa ako nabakunahan? Usually, pag tinitingnan namin yun, merong mga error. Minsan mali yung phone number. Minsan mali yung kategory na napili nila. Minsan typographical errors. Hindi sakto yung pangalan, iba dun sa Pasig Pass. So, yun yung nagiging bara dun. So, ang ginawa natin, pag nag-iikot yung team, binavalidate na rin nila, nabakunahan na ba kayo? Gusto nyo bang mabakunahan? Tapos, i-encode na rin natin yung details nila sa system at mabibigyan na rin sila sa loob ng ilang araw ng schedule. Basta dun sila sa tamang kategorya. Mayor, lahat naman to ginagawa natin, ayuda, vaccination, nagpo-fall yan under sa pandemic natin eh. Message na lang natin at pakiusap sa mga kapwa natin Pasigueño na ang cases natin, bumaba man dati, ngayon may Delta ng bago na tumataas ulit. Nako, tama kayo, iba talaga tong Delta. Oo, iba yung Delta. Nakita natin yung mga sinabi ng eksperto, no, na naririnig natin sa balita. Mas mabilis talagang humawa at hindi naman sa tinatakot ko po kayo, pero mas nakakahawa daw to sa bata. Kaya sana ay sumunod talaga tayo sa mga health protocols natin. Yung ayuda, importante yan, gagawin natin ang lahat ng mga kaya natin. Pero ang gusto talaga natin, matapos na ang pandemya. At mangyayari lang yan kung susunod tayo lahat sa health protocols natin. Kagabi, meron tayong nahuli sa barangay Kalawaan. 40 plus, nagbe-birthday party sa isang events place, sa isang kainan. Ayaw naman natin magpakulong ng tao, pero kung talagang hindi sumusunod at alantaran yung paglabag sa health protocols natin, kailangan natin gawin. So, ayaw natin gawin yun, pero kailangan natin gawin at gagawin natin. Di tayo magdadalawang isip. So, dun po sa grupo na yun, inaresto ng mga pulis. So, yung mga bata, pauuwiin din naman, pero kailangan may managot. At pagmumultahin natin, iba, baka makulong. Wag na tayo umabot sa ganung punto. Kasi hindi naman to para sa akin eh. Para sa atin lahat ito. Yun nga, kailangan sumunod tayo. So yung mga katulad nung nahuli kagabi ng inoperate po ng PNP natin, sana huwag na maulit. At kung may nakita po kayo, i-report po ninyo. Tawag niyo po sa amin sa hotline o kaya kahit i-diretso niyo po sa police. Ano naman ng sina Colonel Arugay, ang Central Police Station natin dito talagang masigasig po, so pag na-report niyo po sa kanila, pupuntahan nila agad yan. So yun po, sumunod tayo para matapos na to at tayo naman gagawin natin ng lahat. Tumataas na rin ang vaccination numbers kasi dumadami na rin unti-unti yung supplies natin. So ayun po, thank you sa lahat ng mga sumusunod. Karamihan naman sumusunod eh. Sa totoo lang, karamihan sumusunod naman talaga. So thank you sa mga Pasigueño na nakikiisa at sumusunod sa mga health protocols natin. Lalo na po baka pag pilitin natin na talagang super bilis, baka naman sobrang haba ng pila sa site. Which is mas delikado po yun. Babalanse lang po talaga ng kapit. Pero hirap na hirap sila. Hirap na rin ang tao dahil mahirap ang walang trabaho. Kami sa kita nyo, mga alkalde ngayon, hirap na rin. 3 fronts ang nilalaban nila. Nagbabakuna sila. By the way, we've hit a record of 231,000. A new record right now. Nagbabakuna ka, bukod sa bakuna, nag-aayuda ka, tapos tumataas ang kaso mo.
Ang problema rito, once tumaas ang kaso mo, yung ginagamit mo sa bakuna, dadali mo roon sa ospital. Maapektuhan nga yung vaccination program mo. So eto lang, ayaw nating lahat ito. So let's make sure sa laki ng gastos ni Mayor Vico ng national sa food pack dito sa ayuda, let's make sure that this ECQ will really work. No, kung kailangan lumabas, wag tayong lumabas, minimum health protocol, no. Sa atin naman galing ito dahil hindi biro itong Delta variant. Ang daming bansa pinabaksak nito. At ito ang solusyon dito nakikita ko. Maski dumami ang kaso, pero kung lahat tayo bakunado, papagpagin lang natin ito. Kaya importante sa ngayon ang bakuna. Ha? Kaya sa mga nagpapabakuna, pumunta kayo sa inyong local government unit. Wala na mga fake news, wala na mga lokohan, na manggugulo pa ng mga super spreader event. Pumila tayo ng tama and let's hit that 250,000 a day. Probably, no, kaya natin kalahatiin or even 70% ang buong Metro Manila in the soonest possible time. Once magawa natin yun, maski dumami pa tong Delta, papagpagin lang natin lahat ito. Okay? Ito maganda. Kamukha na sinabi ko, nakausap ko kahapon ang Rotary Club of Metro Manila, lahat, no? And they volunteered mga nurses, around 1,000 dental workers, mga dentista na po pwedeng magano. So, I will be meeting with them para masya paano makatulong sa LGU. Ito importante yung bayanihan spirit na ito Kaya nagpapasalamat ako sa grupong ito at sa mga tutulong pa. Rachel Ango. Please subscribe to Luigi's Vlog. God bless you. Mwah.